Dadasal talaga. O dito, sa Manila. Yung mga magulang niyo po nasa... Ang magulang ko kasi, 4 years old pa lang ako namatay ng father ko. Umalis 4 years old? Oo, 4 years old. So, umalis ang mami ko, nagpunta Amerika. Naiwanan ako sa grandma ko. Since 4 years old? Since then, yun, doon ko nakita ang magandang example sa grandma ko. Lumaki ka sa lola mo talaga? Ako, grandma. Paano yung pagpapalaki ng lola mo? Ay, ang lola ko po napaka mahinahon, hindi nagmumura, hindi malakas ang boses, mapagpatawad siya, at saka mapagpakumbaba. Yun ang laging sinasabi sa akin, kung inaapi ka, huwag kang gaganti. Ang Diyos ang gaganti sa'yo. So, nakita ko talaga sa kanya napakaganda ng halimbawa niya. So, na-convince hanggang nandito na nga ako, naghanap na rin ako ng ito nga ang nahanap ko dito. Meron isang babae doon, sabi, mag-attend ka sa aming prayer meeting. Sabi ko, oo, sige, nag-attend ako. Hanggang nakapag-prex. Ang first time ko yung parish dito St. Joseph the Worker. St. Joseph. Bago ka napunta ng St. Joseph, doon sa Batangas, mahigpit ba ang lola mo? Paano po? Mahigpit, pero mahigpit siya sa... Kasi napaka-religyosa mo po ngayon eh. Paano po yung nakuha mo, alam ko nakuha mo sa kanya yon. Paano po yung mahigpit po siya? Like, dinig ko sa mga edad na pag alas 6 kailangan nandiyan ka na sa loob. Ganun talaga. Tsaka pag umuwi, halimbawa, nandun kami, tapos pag merong manliligaw, sabi niya, pagka, i-control mo kagad siya, paalisin mo na kung ayokong matagal. At tsaka hindi niya ako pinapayagan sa mga party. Bawal pag party? Bawal. Ako naman, nung nag-aral talaga ako nung college talaga, ang mga kabarkada... Sa college ka na? Dito na? Dito na. Saan ka po nung nag-aral ko ng college sa PWU. Philippine Women's. Philippine Women's University. Ang mga kabarkada ko, halika, lakwatsa tayo, pero ako hindi talaga ako naglalakwatsa. Kasi na-train kayo ng lola. Kasi ang inisip ko, pagka naglakwatsa ako, ano mangyayari sa buhay ko? So wala akong kapatid. Ganun yung nasa isip niyo at that time. Kasi yung ibang bata siguro, baka hindi ganun ang Pero dahil pinalaki kayong disiplinado. Maganda example ang aking lola at Tapos, pagtungkol sa mga tuition. Yung lolo mo po, buhay pa rin. Maganda rin. At nakikita ko sa lolo ko, mahal na mahal niya ang lola ko. Wow. Talagang, 90 years old na sila, magkatabi pa sila. Samantalang iba kong lolo, yung mga pinsan niya, parati sila nag-aaway, ganun. Pero itong aking lolo at lolo, mahalang-mahalan sila. Doon mo na... So nung bata ka, nagka-idea ka na magkapamilya. Nakatulad ng grandpa at grandpa ko. Pero, kasi, noon kasi, hindi pa ako masyadong, nahihingi ka ng tulong kay Lord, ganyan, kasi nga, wala pa sa isip ko yung mga gano'n, kasi bata pa nga ako eh. Pero pag sinabi ni Lola, kailangan magsimba tayo, hindi ako nag-disagree. Kasi basta ako, very obedient ako sa kanya. Kaya love na love din niya ako. Ngayon, lahat binibigay niya sa akin. Basta wag lang akong liligawan. Mag-isang apo ka po ba? Oo, kasi only daughter ako ng mami ko. Ilang anak ko yung mami? 4 ang anak niya, ng lola ko, 4. Okay. Pang-ilan yung mami niyo po? Ang mami ko, 2. 2 babae, 2 lalaki. Pero hindi na siya nag-asawa. Masasabi niyo po bang paboritong apo ka? Talagang paborito ako. Paborito akong apo. Wow. Sa totoo lang. Kasi unang-una, ako yung unang apo eh. Pero naglabasan na yung mga iba kong talagang iba ang treatment sa akin. Kumbaga sa pagkain, ang dami nun sa akin. Sa kanila ko konti. Pero binibigyan ko naman sila. Bibigyan ako ng pera. Halimbawa, 100, no? Di ba? Ang laki na ng 50. Hahatiin ko yun. Bibigay ko sa kanila. Kasi ang lola ko ganun eh. Pag sa mga kapatid niya, pupunta doon. Hindi humingi sa kanya, pero binibigyan niya. Pinakakain niya, tsaka Basta nakita ko talagang good example talaga. Ang mami ko naman ganun din. Kaya lang ang mami ko naman mapagmura ba? Yung ikaw raw ka lang, mo, ganun. Sa lola ko hindi, hindi ko nadidinig yung kahit na isang salitang Hindi nagmumura? Hindi siya nagmumura. Sabi niya masama yun, magagalit si Lord. Sa pagiging religyosa ng lola mo, sorry po, hindi ka ba na-convince, hindi ka ba na-inspire na magmadre? O kanya pinagmadre? Gusto ko magmadre. Ayaw naman niya. Sabi niya, ayaw. Makakapagsilbi ka naman kahit na hindi ka madre. Yes, kasi unang-una, isang apo lang kita. Tapos magmamadre ka pa, hindi na kita makikita. Sabi ko, Lola, bakit naman di mo ako makikita? Hindi naman ako mamamatay. Sabi niya, okay lang, basta mag-ko na lang, mag-aral ka. Gusto niya, nurse. Pero ayokong nurse.
Gusto ko stewardess. Oh, wow. Oo, gusto ko talaga stewardess. Very nice. Na, hindi, Achay lang yun sa aeroplano. Sabi Achay daw? Na Achay daw. Sabi ko, hindi Lola, kasi gusto ko mag-tour. Ganon. Tapos nung ano na nga, nung medyo pinagdibo niya pa ako. Pinagdibo niya ako. Sa mga pinsan ko na hindi niya pinagdibo. Ha? Ako lang nagdibo. Hindi naman nagselos yung mga kapinsan mo? Selos nga sila. Pero sabi ko, nung tumanda na kayo, naging issue po ba yun? Naging issue. Kasi sabi ko nga, Lola, huwag mo namang ipakita sa kanila na ako ang paborito mo. Kasi nasasaktan sila, pinsan ko sila. No. Hindi ko sila kapatid, pero parang kapatid ko. Selos nga sa akin. So, ang ginagawa ko, kinukumbi, sabi ko, hiyaan nyo na siya. Basta pabayaan nyo lang ang gusto niya, huwag nyo kukontrahin. Hanggang sa lately, kung ano yung binibigay niya sa akin, binibigay niya rin sa kanya. Very good. Mga ganon na, madali naman kasing kausapin ang grandma ko eh. Yun, basta ang ayaw niya lang nga yung party ako ng party. Kasi party goer talaga ako. Pero, talaga? High school po yan? Oo, nung high school ako talaga, party goer. Saan sa Batangas po? Sa Batangas, Bawan. Bawan, Batangas? Hindi, dito na ako nag-high school eh. Saan? Sa St. Teresa's. Okay. Kanino ka nakikituloy? May bahay kami dito. Bahay ng grandma ko. Saan po yun? Dito sa Bermeo. Sa Palanan mismo? Oo, sa Palanan talaga. Okay. 1957 pa kami dito. Sino nagbabantay sa'yo nung nag-high school ka? Ang auntie ko. Ang auntie ko ang kasama ko doon sa bahay, yung pinsang ko. Ganon. Okay. Kasi ang lola ko naman, pag ganyan-ganyan lang siya kasi ayaw niya umalis sa Batangas. Okay. Pag dumating ngayon yan galing sa Batangas, ang daming prutas, may pangalan pa yun, para kay Linda lang to. Ha? Huwag mong babawasan to. Ganon. Ako naman, di pagka si lola, halimbawa, nagdadasal na sa ko, bubuksan ko yun, i-distribute ko sa mga pinsang ko. Ganon. Ayun, tapos pag Saturday and Sunday, pag Sunday may manliligaw, sabi niya, wag mong tagal na pakapagkwento, ikaw napakadaldal mo ha, sabi niya. Huwag mo, Lola, nakakahiya naman eh. Naranasan ko yung may nanliligaw sa akin, maglalatag siya ng banigyan. Sabi niya, 1 oras na kailangan, pagpahingahin mo na yung apo ko, tsaka yan, lahat binibigay namin yan. May sweldo ka na ba? Nagtatrabaho ba? Kaya mo ba yung palakihin? Ganon diyan kaya ako. Sabi ko, huwag kayong pupunta sa bahay sa next Sunday kasi nandyan si Lola. Yung gustong-gusto kong naliligaw. Hindi, kayang-kaya ko lang kasi every Wednesday nagsisimba kami sa si Bobby. Baklaran. Sa Baklaran. Tapos napunta kami kay Apo. Kayang-kaya ko yun. Sabi ko, naku ha? Napaka-religious. Tama na may manaliligaw sa akin. Napaka-madasalin nila. Yung, magsisimba ka ba? Siyempre. Talagang, kumbaga sa kinukumbins nila ako. Pero, sabi ko, talagang gawa ko na yung magsimba. Basta't ako, bago lakwat simba muna. Very good. Parate. Sa college po, nag-college sa college, yun, fast ayun. forward. Anong kinuha niyo? Teacher. Nga pala. Kasi ayaw kasi ng grandma ko ng stewardess. Gusto mo sana stewardess Gusto ko stewardess. So sabi ko, kung ayaw nyo, teacher na lang ako kasi ayaw nyo na ayaw nyo ng gusto ko, so okay na lang ang teacher. Pagkatapos naman nun, after graduation, kinuha kagad ako kasi JASAMS, yung elementary, nasa Quezon City, nagturo kagad ako. Ayun, nagtuturo na ako, hindi pa rin ako pinapayagan mag-party. Tapos na ako ng aking kurso, hindi pa rin ako pinapayagan. Bakit daw? Mahigpit siya dun sa manliligaw. Ganon. Basta nakarami ho bang maliligaw? Ayaw niyang may manliligaw sa akin. Para bang selfish siya doon sa ganon. Okay. Tapos sabi ko, Lola, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi kahit na sumasagot ako sa kanya, laging huwag kayong magagalit sa akin, Lola. Kailan niyo pa ako papayagan? Kung 50 na ako, tsaka ako magpa-party. Sabi niya, hindi naman. Kaya lang gusto, huwag kang labas ng labas. Kasi pag lumalabas ka, nakikita ka eh. So, pag nakita ka, pupunta rito. Lola, kukulungin mo ba ako sa bahay? Lahat naman sinusunod kita. Tapos ka na ito sa pag-aaral? Tapos na ako. Magtuturo na. Hindi na nga ako nakapagbakasyon eh. Kasi kinuha kagad ako ng JASAMS eh. Kinuha kagad ako. So, yung mga kabarkada ko naman, ganun din. Manood tayo ng sine. Hindi, magpapaalam muna ako sa lola ko. Hindi ako umaalis na hindi ako magpapaalam. Parang takot na takot ako. Takot na takot akong gumawa ng kalokohan. At saka, parati kasi sinasabi ni Lola, kung ikaw magsisinungaling, alalahanin mo, hindi kita nakikita, pero nakikita ka ng Diyos. Si Jesus lagi mong kasama. Yan ang anuhin mo. Pag nagsinungaling ka,
alam ni Jesus nagsinungaling ka. Kaya talagang talagang yung aking puso ay kay Papa Jesus at saka kay Mama Mary. Tingnan mo si Mama Mary, masunurin o ano nangyari sa kanya, pinagpala siya ng Panginoon, di ba? So, yun isa ko pa rin naging halimbawa si Mama Mary. Kailan ka po pinayagang mag-boyfriend? Nung siguro na ako, 30 na ako. 30 years old. Wow. Pero nung mga 25, may boyfriend ako. Yun nga si Jimmy. Yun yung taga Nueva Ecija. Alam ng lola mo yun. Pero hindi ko sinasabi. Okay. Ngayon, pagka weekend, di ba, dadating yung galing sa Nueva Ecija, tumatakas ako. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako kasi ang higpit naman ng lola ko. Gusto ko namang mag-enjoy. So, pagbalik ko sa bahay, sasabihin ng gano'n, nakita ka daw ng mga kaibigan ko sa party. Lola, natutulog po ako. Tapos di magdadasal ako. Lord, patawaran niyo po ako kasi nagsinungaling ako kasi ang higpit-higpit naman ng lola ko. Ako naman ay 25 years old na. Siguro naman nasunod ko na lahat ng gusto niya. Lahat ng kabarkada ko noon hindi siya nakatapos. Kahit yung mga kasama ko sa Amerika, ang mga anak nila hindi nakatapos. Okay. Ako lang ang apat na anak ko. Wow. Nakatapos sila lahat. Speaking of mga anak niyo, asawa. Pang ilang boyfriend niyo po yung asawa niyo? Naging asawa niyo? Pangalawa lang. Pangalawang boyfriend niyo? Pangalawa lang. By this time, mahigpit pa rin lola niyo o pinayagan ka na? Nung boyfriend niyo? Nung napangasawa, kasi itong napangasawa ko, ayaw niya Ayaw niya. Meron siyang isang gusto na kapitbahay namin doon. Nirereto sa'yo? Nirereto sa akin na parents naman gustong-gusto ko rin. Ayoko naman sa kanya kasi di ba pag ayaw mo, pero religious din yun, pati nanay nun, masyadong... So, paano mo na-push through yung itong... hindi, sabi ko gano'n, Lola, gusto nyo ba yung mag-enjoy, albawa, dahil sinunod ko kayo. Sabi ko, lahat po sinunod ko kayo. Pero sa pag-asawa, hindi ko po kayo masusunod, patawarin nyo po ako. Sabi niya, sige, basta kung sinong gusto mo talaga. Saan po nakilala itong napangasawa niyo po? Kasi yung sister, yung aking first cousin, nung ikinasal, bridesmaid ako. Nakita ko nung kapatid nung asawa ng pinsan ko. Nung makita ko, hindi na ako tinigilan yan. Talagang sinundo na ako. Nasa Batangas din siya at restricted ng parents. Pero tumatakas siya para lang makaano ko. Tapos meron pang nanligaw sa akin, Thailander, religious, kahit na Thailander siya, nagsisimba siya dito, sa Joseph, nagsisimba kasi nga, nakita niya parati ako nagsisimba. Nagbabaklaran din siya. Ganon. Ano nagustuhan mo sa itong napangasawa? Kasi ang una ko nagustuhan sa kanya, matalino siya. Okay. Yung husband ko, napakatalino talaga niya. Siya sa Mapoy siya nag-graduate. Tapos, basta yung talaga siya, yung marunong siyang gumawa ng computer, di naman di ba noon umpisa lang ng computer? Binili ako ng mami ko kasi lahat ng gagaling doon, lahat ng gusto ko binibili nila. Tapos marunong kagad siyang mag-play ng computer, hindi naman siya nagko-computer. Wow. Oo, tapos, anong taon po kayo kinasal? 1982. Dito ako kinasal. Si Father Mempin. Okay. Pumanaw po ang asawa ninyo? Kailan lang? Nung 19... Nasa Amerika na ako. Hindi, bago ako umalis ng Amerika. Bago umalis? Oo, aalis ako. Tapos, tinago ng mga pinsan ko yung passport ko kasi ayaw kong payagan. Pero kinausap ko siya, sabi ko, look, ang ating anak, matatalino, ayaw mo namang magtrabaho kasi malaki ang lupain nila sa Batangas. Okay. At yung lupain na yun, parang nandun yung international port di ba yung barko? Doon, meron expected siyang makukuha na yung 17 sila magkakapatid, 2 asawa ng ko. Ngayon, sabi niya makakakuha siya na 6 million. Okay. Ang tagal-tagal hindi naman. Ang mga anak ko graduate na. So, nagtrabaho din ako sa IS, sa Colegio San Agustin, nagtututor ako sa gabi. Binenta niya yung kanyang lote, lupa, bumili ng taxi. Hindi naman lumalabas. Sino? Yung husband ko. Nag-drive yung taxi? Hindi, wala. Marunong siya. Marunong siyang gumawa ng kotse. Marunong siyang... talented pala. Lahat na. Pero ba't kayo nilangang mag-abroad? Si ako? Oo. Kasi nga, ayaw niya magtrabaho.
hindi ko kaya ng kasi sa Don Bosco nag-aaralan ako, tsaka okay. Saint Scholastica. Exclusive schools. Oo, kasi basta gusto ko Catholic, tsaka matatalino. Sa Don Bosco, siya, half scholar si Tyron. Si IB, sa Saint School, ganun din. Tapos kumuha siya ng exam sa Manila Science, nakapasa siya. So, hindi na siya nag-grade 7 sa Saint ko. Wow. Kaya talagang nagpursige ako. So, kinausap ko, sabi ko, Ted, ang pasok ko sa kanya, wala siyang plano na ayaw niya. Lahat ng kapatid niya nasa Amerika. Lahat ng kapatid. Ayaw niya akong iwan. Ayaw niya. Sabi ko, unang-una sa Guam, nandun ang kanyang mga kapatid. Kinukuha na siya. Talagang aalis na. Petition. Oo, kasi pagka nandun ka na, 5 tayo. Dadating tayo doon, nakakaya sa mga kapatid mo. Diba? So, umuna ka na, and then, Guam is 3 hours, susunod kami. Yeah. Ayaw niya. Lang sana. So, sabi ko, Ted, kailangan umalis ako. Kasi, kailangan mag-aral ang mga anak ko. Kasi ayaw mo ganito ang gagawin ko kasi nga meron ako, kukunin kita. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pero bala ko hindi talaga. Sabi ko, sige. Ngayon, nung gano'n na, din nag-usap, hindi pumayag na siya. Siguro nga, araw-araw, kinukumbis niya ako, huwag umalis. Araw-araw? Smoke. Parang lately nag-inom. Dahil ayaw niya nga akong paalisin. Pero sabi ko, Ted, kailangan practical tayo. Ngayon, pagka nandun na ako, susustentuhan ko kayo. Ang lakas ng loob mong mag-abroad, no? First time niyo po ba yung First time. First time po kayo humugot ng lakas? Lord, lagi ako, nagbina ako sa baklaran ng 9 days. Lumuluhod talaga ako. Sabi ko, Lord, if it's your will, paalisin mo ko para sa mga anak ko. Mahirap yun, I think, mahirap sa nanay yun, yung iwan mo yung... Mahirap talaga. Alam mo, Father, nung nandoon na ako, talagang hindi na ako makakain, umiiyak ako araw-araw talaga. Iyak ako ng iyak. Kasi si Thea, 12 years old lang. 12 years? Panganay. Tapos si Ivy, 15. So, ang ginawa ko, sabi ko, magtutulungan kayo kasi pag umalis ako. Ngayon, palibasa nga si Ted, siguro na-consumi sa akin, gano'n na ayaw bigla na lang inatake siya. Hanggang sa namatay na nga siya. Habang nandito? Oo, habang nandito pa sa abroad. Nandito pa ako. Bago ko umalis, namatay na siya. So, pumunta pa rin kayo? Pumunta pa rin ako kasi kailangan ko dahil meron na nga ready na mga papeles ko Ready na Talagang hindi ko sinabi sa kanya na ready na. Sinabi ko lang sa kanya, kailangan kukunin kita, unang-una kitang kukunin. Para lang ako, Ngayon, umalis na ako. Pagdating ko nga doon, gano'ng kahirap yung araw-araw na, for the longest time, kasama mo yung mga anak mo. Oo, talaga. But this time, mag-isa ka doon. Oo, mag-isa ako. Buti lang mga pinsan ko, pinuntahan ko doon, sabi ko. Pagdating ko doon, sabi ko, Dodi, nasaan ang simbahan dito? Pinuntahan ko. Malapit, walking distance. Okay. Napakaswerte ko talaga. Thank you, Lord. Tapos nung nakilala ko nga yung pare, pinag-lecture na niya na ako. So, every Sunday, nagle-lecture ako. Morning at afternoon. Pagkatapos, pag Saturday, nag-join ako ng prayer meeting. Oh, wow. Si Brother Mike nakasama ko. Brother Mike Bilarde. Katabi ko lagi yan sa LA. Talagang, yun ang una kong prayer meeting na nakasama. At kahit paano naibsan po yung pangungulila? Naibsan yung ko. Pero araw-araw, apat. $20 araw-araw ang ginagastos ko. Kasi malaki naman ang kita ko nun For what? Ang kita ko nun for a day is $150 a day. Okay, tumatawag kayo? Tumatawag ako. Yung $20 ko, inuubos ko sa mga anak ko. Nasaan na kayo? Nasa school ba kayo? Sabi ko, tingnan ko baka nandiyan kayo sa Jollibee o hindi. Talaga nag-aaral sila. Tapos, nung unang-una talaga, iyak talaga ako ng iyak. Sabi ko, Diyos ko, ganito pala ito. Pero Lord, sabi ko sa pinsan ko, Dodi, uuwi na ako. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Sabi niya, ate, magdasal ka. Sabi ko, nagdadasal talaga ako. Pero talagang naaawa ako sa mga anak ko. Wala silang kasama kasi wala akong kapatid. Wala na rin ang lola ko. Tapos yung tatay nila masakit pa? Wala na rin. So dyan lang sila buti na lang binila ko ng bahay ng mami ko. Bahay namin to tinitanaw ko. Silang 4 lang.
ang nandun. Hindi, sabi ko, magmahalan kayo, tsaka huwag kayong mag-aaway, padadala ko kayo ng pera. Wala silang mga cellphone, wala silang mga sapatos, wala silang damit. So, nung pumunta ako sa Amerika, tama-tama naman namatay ang mami ko, meron siyang iniwanan sa akin $50,000. So, ang ginawa ko kaagad, binili ko sila ng cellphone, binili ko sila ng sapatos, tapos, binigyan ko sila ng pang-enroll. Basta, inuna ko muna sila. Tapos, sabi ko, ito, nagpapakahirap ako dito alang-alang sa inyo, pero, huwag niyo akong lulukuhin, kasi 4 kayo. Pagka, alam mo, nakagraduate kayo bukas, okay lang. Mag-asawa kayo. At saka sabi ko, lagi kayong magsisimba, huwag kayong makakalimot. Legion of Mary sila. Mga anak ko. Wow. Legion of Mary sila. Talagang inano ko. At tuwing magle-lecture ako dito, kasama ko ang mga anak ko. Kasama ko lagi. Kaya araw-araw, sabi ko magro-rosaryo kayo, magdadasal kayo kay Mama Mary, hihingi kayo ng tulong, ipagdasal niyo, malakas ako para mapagtapos ko kayo. So, ano ang masasabi niyo sa mga anak, sa mga nakikinig sa story niyo, nanonood ngayon, anak ng mga OFWs na naiiwan sa Pilipinas? Ano masasabi niyo sa sila naging OFW kayo? Ano po masasabi niyo sa mga anak na o pamilyang naiiwan dito? Yung mga pinapakausap ko lang sa inyo, lalo sa mga bata na iwan dito, alam niyo nagtatrabaho ang mother niyo dahil sa inyo, nagtitiis tulad ng tiniis ko. 14 years akong nasa Amerika, tiniis ko. Ngayon, magpakabait kayo. Huwag niyong lulukuhin ang parents niyo, samantalahin niyo habang may pera, mag-aral kayo. Magdasal kayo parate. Yan ang nakatulong sa akin, yung pagdadasal talaga. Talagang maagang-maaga pa lang, 4:00, nagro-rosaryo na ako doon. Tapos yan, araw-araw din nagsisimba ako bago ako pumunta sa trabaho ko. Wow. Nagsisimba ako. Tapos pag Saturday, Sunday yan, punta kami ng LA, punta kami ng San Diego, punta kami ng Oxnard. Puro prayer meeting yan. Puro prayer meeting yan. Walang gala. Las Vegas. Walang sugal. Wala. Lahat ng mga kabarkada ko, pag nasa Las Vegas kami, nagsusugal sila. Pag binibigyan nila ako ng pera, tago ako ng tago sa bulsa ko. Kasi $100, di ba? 5,000 yun. Pero yung unang-una kong trabaho, pinasok ako ng pinsan ko sa office. Hindi ako marunong mag-type. Hindi nga ako marunong mag-computer. Okay. Alam mo ba, sweldo ko na isang linggo? $1,000. Sabi ko, Diyos ko, 50,000 to hindi ko pa nga kinita to sa pre-name ko pa nga yun, no? Wow. Tapos hindi ko sinabi sa mga anak kong ganon. Sabi ko, konti lang ang sweldo ko dito. Kaya kailangan titipirin nyo. Huwag kayong maglalakwatsa. Pero pag may mga kailangan kayo sa eskwela, bibigay ko lahat sa inyo. Mga sapatos, mabibili nyo na ngayon. Sabi ko, pero mag-aaral kayo. Ngayon, kailangan walang taguan sa iyong magkakapatid. Kung may ginawa si Tyron, sasabihin nyo sa akin. Okay. Kung may ginawa si Thea, oo. At saka Thea, ikaw ang bunso, susunod ka sa mga kapatid mo. Ikaw, Ivy, at Tyron, ikaw magpakatanda ka ha. Huwag mong sasaktan ng mga kapatid mo. At gusto ko, lagi kayong magsisimba. Yon ang naano ko sa kanila. Lagi sila nagsisimba talaga. Kaya sabi ko, Lord, talagang minulat mo ko talaga at namulat din ang mga anak ko sa hirap na tiniis ko. Samantalang ako sunod na sunod ko ang layo sa lola ko. Pero nung nag-asawa ko, pero sabi ko, anyway, kasi nga, sabi ko, Lord, kung bibigyan mo, kung kagustuhan mo, bibigyan mo ko ng anak kasi wala akong kapatid. Pero, hiniling ko kay Lord na bigyan niya ako ng mga anak na mababait. Praise the Lord. Ayun, wala akong hiniling kay Lord na hindi natupad. Amazing. Wala talaga. Tapos, yung tithes ko talaga, ang laki ng tithes na binibigay ko kay Lord. Wow. Halimbawa, $1,000 ang kinikita ko sa isang linggo. Ganon. Ang binibigay ko sa $200. $200. Si Sir Techi Rodriguez, yung sa Lord's Block, na ano ko rin yan, nakabarkada ko yan doon. Basta ako puro prayer meeting na ano ko. Sabi mo ka na lumampas ka na sa lalim. Pero hindi naman kailangan lumampas tayo. Kailangan lang talaga tayo laging humihingi ng tulong kay Lord. Very good. Kasi si Lord talaga ang magbibigay sa atin ng direction. May mga nakakausap ako nga magulang, mga OFWs rin, yung anak nila naging pariwara. Ayun, yun.
boyfriend, nabuntis. Palagi niyo po, malaking tulong yung kahit malayo kayo, nangangaral kayo. Ay, oo, naku, Diyos ko. Tapos yung dasal niyo. Yung $20 araw-araw, wala akong pakialam. Basta uubusin ko yun. Yung card kasi wala namang mga messenger nun eh. Diba? Wala namang yung unang-una, hindi messenger pa eh. Basta doon sa, wala nga akong cellphone nun eh. Pero sila, meron na sila basta binili ko kagad sila eh, kasi wala talaga sila. Tsaka alam mo ba kaya akong naiyak sa mga anak ko? Yung time na nandito ako, wala akong, ubos na yung pera ko. Wala silang baon. Sabi ko, bukas anak, hindi kayo papasok, wala kayong pera. Mama, maglalakad kami. Hindi nila gusto mag-absent. Wow. O, kita mo, di ba? May sakit, papasok. Paano hindi maantig ang puso mo nun? Kaya nung nagpunta naman ako doon, binili ko naman sila ng mga talagang kailangan. Sabi ko, hindi ko kayo binibili, pero huwag niyong gagamitin sa masama yan. Nakikita kayo ni Lord kung hindi ko kayo nakikita. Parating ganun ang sinasabi ko, kasi ganun lagi ang sabi ni Lola ko eh. Pag nagkakasala ka, okay, nagkasala ka sa akin. Pero si Lord, galit sa iyo yan, binabantayan ka niyan. Graduate po ang mga anak ninyo? Lahat graduate? Yung si Tyron, engineer sa Mapua. Si Ivy, nurse sa UP. Si Trixie, nurse din. Si Thea, pamantasan, physical therapist. Kaya nung COVID, wala sa mga anak ko ang nawalan ng trabaho. Praise the Lord. Wala talaga. Tapos nung nandun ako anong makagraduate na sila? Sabi nung anak ko, Mami, umuwi ka na. Total tapos na kami. Pero dumating na yung aking papers na mag-green card. Hindi namin ba kayo sa US? 14. Haba. Hindi namin kailangan ang green card mo, hindi namin kailangan, ayaw namin pumunta dyan. Sabi ng mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, gusto namin maalagaan ka nang wala ka sa wheelchair. Wow. Total na kaya ka nagtiis dyan dahil sa tapos na kami. May trabaho na kami, Mami. Ang swerte naman ng mga anak ko pagka-graduate, may trabaho kagad sila. Para man nagmana sa akin, nung pagka-graduate ko, may trabaho ko. Yung hindi ako nawawalan talaga, hindi ako nabakante ba? Dumating ako sa Amerika, sabi ko, huy, mamamasyal muna ako. Hindi, tinatawag ka na doon sa office eh. Alam nga naman, tanggihan ko yun, di ba? Yun, so ganun. Tapos, tiyempo, si Garfinkel na kilala ko. Sino po yun? Yung lawyer. Okay. Na noon 245 ay mag-apply ka doon pag tourist ka. Kasi pumunta ako tourist eh. Pag nag-apply ka doon ng sa kanya, magiging immigrant ka. So, nagbayad ako sa kanya ng $10,000, pero deferred. Buwan-buwan ko hinuhulugan yun. At nagbayad ako ng tax kasi nagtatrabaho ko eh. So, ngayon, nung matapos na nga sila, Mami, hindi namin kailangan yan. Ayaw namin pumunta dyan. Si Thea lang ang may gusto talaga. At si Thea pala, gusto niya magdoktor. Yung bunso. Oo, pero nung pumunta siya sa Amerika, ang swerte, naikuha ko siya ng employer. Nakapaghanap ako. Okay. Kasi ayaw nung tatlo eh. So si Thea inahanap ko. Dumating yung employer dito, binigyan siya ng exam, nakapasa. Libre lahat, pati pamasahe. Pinagnobena ko din yun sa Baclaran. Nagnobena mo? Oo, tapos nakaalis si Thea. Pagdating ni Thea doon, may bahay ka agad na matutuluyan siya. Meron pa siyang $200 na pocket money. Tapos lumipat siya sa Texas. Ayun, ang trabaho niya na doon. Nag-aral kagad yung anak ko ng doctorate. Kasi dalaga pa siya eh. Malaking sweldo niya, $65 per hour. Bakit sa palagi mo pinagpapalakan ng Diyos sa mga anak mo? Kasi kaya ang pinagpapala lagi mababait, walang suwain, nag-aral lang mabuti, nakatapos. Basta't ako, halimbawa, mayroong blessing na dumating sa akin, nagpapasalamat kagad ako sa kanya. Tapos tinataas ko kagad yung mga anak ko. Sabi ko, Lord, salamat sa mga blessing na binigay mo. Ngayon, hinihiling ko lang po, ganun din sana ang mga blessing na bigay mo sa mga anak ko. Na yun na yung kahit na hindi sila agad makapagtrabaho, basta makatapos lang ng pag-aaral, malaking bagay na yon. At araw-araw talaga. Araw-araw yun? Araw-araw, walang yun ang dasal mo para sa mga anak mo? Hindi talaga ako nagsisinungaling. $20, magkano yun sa isang I don't care. Kasi pag Sunday naman, pagkatapos kong mag-serve sa lector, opo, di ba ang mga sa US po yan, ang mga Protestant, di ba hindi nila dinadala yung mga bata sa church? So merong room doon. Babantayan ko lang 3 bata. Magkano bigay sa akin? $300.
150 yung isang bata. Nagyaya ka ng mga bata doon? Oo. Parang school. Meron TV, may radyo, may mga libro. Teacher nga ako. Binabasahan ko sila para hindi ako mainip. Isang oras lang. $300. Ba't hindi ko tatanggapin yun, di ba? So, pag nandun na naman ako, sabi ko, anak, tingnan niyo itong mga batang to, oh. Naalagaan ko to, kaya ako nagtitiis dito para sa inyo. Ngayon, kung lolokohin niyo ako, si Lord, binabantayan kayo. Kung niloko niyo ako, hindi niyo ako niloko. Si Papa Jesus ang niloko niyo. Palibasa naman, galing nga sila din sa Catholic school, kaya anong-ano sila. Yun ang ako nagpapasalamat. Tapos, kaya nga sabi niya, umuwi ka na mami, total ano. Tapos nung dumating nga ako dito, may trabaho na sila lahat. So wala na akong iniintindi ngayon. Dahil sila nga lahat may trabaho. Kaya ngayon, sabi niya, sige mami, magpakasaya ka na kasi naghirap ka naman eh. Kasi yung mga ibang pinsan ko, mag-tutor ka. So ko, huwag naman, Diyos ko, pagpahingahin niyo naman ako. Kasi dati din, may tutor ako sa bahay. Okay. Yung mga kapitbahay ko pumupunta sa bahay para maturuan ko. At ang mga tutor ko, Forbes Park, Dasmariñas Village, yung ganun. Basta, hanggang alauna ng gabi ako nagtatrabaho na. Alauna ng gabi? Alauna ng gabi. Kasi from one place to another, di ba? Yung mga bata na Talaga. Tapos, di ba may taxi kami noon? May taxi. Sabi ko, Ted, sunduin mo na ako. Wala daw gasolina. Kasi hindi siya lumabas, mainit daw. Nagtampo ko ba kayo sa asawa niyo? Medyo nagtampo ko sa kanya, pero kasi nga, paano ka nagdadasal para sa asawa mo? Ang dinadasal ko sa kanya, sabi ko, kahit hindi siya sumama sa amin, basta wag na lang siya magselos, wag niyang anuhin ang mga anak ko, wag niyang, kasi pagka ang mga anak ko, halimbawa, nag-aaway kami, digigit na si Ivy, sasampalin niya kagad yun, sasabunutan niya. Kaya ang ginawa ko yung time na yun, kumuha talaga ako ng kutsilyo. Talagang nagdilim ang paningin ko na wala si Jesus Christ sa akin dahil nung sinampal niya si Abby, akala ko matatanggalat ng ipin eh. Dahil dumugo po. Dumugo ang talaga kasi hindi niya nga ako hindi niya ako masaktan. Paano niyo po pinagdasal? Pinagnubena ko yan. Pinagnubena ko. Parati akong kay Mama Mary eh. Very good. Nagtitirik ako ng kandila doon. Tsaka yun nga, yung litrato niya, dinadala ko doon. Tinataas ko parating ganun. Litrato ng asawa niyo po? Litrato ng asawa ko. Sa Baclaran? Baclaran. Tinataas ko talaga. Yung mga katabi ko nga, tumitingin sa akin eh. Parang lokal-loko yata itong babaeng to. Kasi halimbawa kasi, di ba yung ostya, nagagano, ganyan, Lord, puin mo po ang asawa ko, Lord. Siguro sabi ng mga katabi ko, naluloko na yata itong babaeng to. Tapos yun nga, basta daladal ko lagi ang litrato niya. Kung hindi sa Quiapo naman, kay Nazareno, yung doon, nilalagay ko mismo yung litrato niya doon. Sabi ko, hipuin mo naman siya. Papa Jesus, hipuin mo ang asawa ko. Huwag, kahit na hindi siya sumama sa amin, basta huwag lang siyang masungit. At kasi, biro mo, galing kami sa simbahan. Pagdating mo doon, kasama ko siya, pero yung tatlo, saan kayo galing? Naglakwatsa siguro kayo, hindi niyo ako sinama, no? Ako, Lord, patawarin niyo po siya, patawarin. Ngayon, tama, charismatic ako, nakapag-control. Malaking bagay sa akin, Father, ang charismatic. Charismatic community. Diyan ako natuto na magpatawad ng makakalimutan. Noon, hindi, at saka noon, matapang talaga ako. Paano matapang? Pag halimbawa, mo, pinagalitan mo ako, sasagot ako sa'yo. Talagang makikipaglaban ako sa'yo. Daw sinabi, si Linda, ganun. Kasi nung nandun kami nung nandito, di parating ako nag-join ng mga prayer meeting, babalitaan ko, yung vice president ng lector, boyfriend ko daw. Di ang ginawa ko, sinita ko siya. Sabi ko, alika nga dito, ano yung pinagdadaldal mong hindi pa charismatic, no? Pinagdadaldal mo, di ba alam mo, may asawa yung vice president. Kaya ako nakakausap yun kasi siya ang president, ako yung vice, ako pala yung vice. Siya ang pinag-uusapan namin, lector. Sabi ko, huwag kang ganyan. Magagalit si Papa Jesus sa'yo. Hanggang sa ganun na ganun. Sabi ng mga kasama ko, huwag mong pansinin linyan. Basta magano. Tapos nag-join ako ng charismatic. Nagbago ang aking pananaw noon. Talagang pag may nagmumura sa akin. Ngayon po, kapag may nagalit sa inyo, ngayon, di ba kinukwento ko nga sa'yo pag
may isang parating, uy, Lynn, November ngayon, ang devil nandyan, isa ka sa mga devil, tatawanan ko lang. Ang daming nag-ano sa akin. Daming nabago po. Ang dami. Pero hindi ko na pinapansin. Nabanggit niyo po kanina, hindi po nagustuhan ng lola ninyo yung mister ninyo. Kayo po ba nagustuhan na kayo ng pamilya ng mister niya? Hindi rin ako gusto ng asawa ko. Hindi. Hindi rin ako, pero pinaglaban niya ako. Pinaglaban ka? Lumuwas siya sa Manila, iniwanan niya ang parents niya. Okay, paano po kayo? Mahirap po yun yata. Paano na kayo nakitungo sa halimbawa sa magulang niya? Hindi kami tumira doon. Gusto ng mother-in-law ko, tumira kami doon, sa Batangas. May bahaya nga ako dito. So, sabi ko, hindi ako titira sa mother-in-law. Titira ako kung gusto niya ako. Hindi ko kayo nagustuhan ng... Hindi ako nagustuhan, hindi ako gusto. Paano kayo nakikitungo? Siya lang ang ayaw, lahat ng kapatid niya, tatay niya, gusto ako. So, sabi ni Ted, okay, ayaw, sabi ko, Ted, mag-break na tayo kasi ayaw ko ng parents mo, mahirap. Hindi, aalis ako, luluwas ako. Yan, nung lumuwas, naayos na kagad namin na hindi ako nakagaw na ikinasal ako. Nakaputi lang ako kasi gusto niya magpakasal kagad kami dahil lumuwas na nga siya rito. Ayokong magsasama kami nang hindi kami kasal kasi yun ang kinakatakutan ko sa lahat talaga. Sabi niya, mag-live-in mo. Ay, hindi. Kung magli-live-in tayo, umuwi ka na lang muna sa inyo. Hindi hindi na, break na tayo, wala na tayo. So, pininindigan niya yun. Sabi niya gano'n, hindi. Kahit na basta kahit na nakaputi ka lang, okay ba sa'yo? Sabi ko, oo. Okay lang sa akin. Basta ikakasal tayo. Father Mimpin ang nagkasal sa amin. Ay, mga pagkakataon po ba na pinakitaan kayo ng hindi masyadong maganda ng in-laws, ng nanay, ng asawa niyo po? Hindi ko siya sinasagot. Wala akong sinasagot. Dadating kami doon, di kompleto. Sabi ng mother-in-law ko, Chidoro, ba't ba hindi ka makauwi na ikaw lang dito? Hindi si Trixie. Si Trixie, masungit yan eh. Mami, balik na tayo sa akin. Hindi, magmano kayo. Ang projection, nagmamano sila. Tapos papasok na kami, sa loob, ng bahay. Kalilinis ko lang ng bahay, huwag niyong dumihan yan. Ganun ang mother-in-law ko. Kakain kami, lahat, kasi pag Christmas lahat ng nasa Amerika dadating. Lalabas yun. Ang mangga para lang sa mga imported. Silang imported? Yung galing sa Amerika. yung mga nasa taga-Philippines, hindi kakain ng mangga. So hindi imported. Oo, mga imported lang. Tapos yung aking brother-in-law nasa Guam, ang gagawin niya, kukunin niya kasi kain-kain yung mangga Dahil may farm nga sila Bibiyakin niya lang, Teya, Trix, halika dito, upo kayo, upo. Mga anak ko naman, ayaw. Magagalit po si Lola. Huwag niyo intindihin. Yung banyo kalilinis ko lang yan. Tapos kakain kami ganyan. Hoy, isa-isa lang ang kuha ng manok May kakain pang taga-Amerika. Sabi ko po, huwag niyong pansinin anak, huwag kayong sasagot. Huwag kayong sasagot. Basta kumain lang kayo ng kumain. Very good. Kain. Basta hindi ko na. Maniniwala ka, nung unang anak namin, at pangalawang anak namin si Ivy, umuwi kami, birthday ni father-in-law. Alam mo ginawa kay Ivy? Kinapon niya. Mabuti na salo ng father-in-law ko. Kung hindi, nahulog. Doon siya pinahiya ng father-in-law ko. Ang daming tao doon, sabi niya, ikaw na babae ka? Pumunta ang mga anak mo dito ng maayos, birthday ko, pinapangit mo ang birthday ko. Apo mo yan. Asawa ng anak mo yan. Apo mong tunay, hindi yan ampon. Tinapon niya talaga. Alam mo, experience. Pero hindi kayo lumaban po? Hindi po kayo lumaban? Hindi ako lumaban, hindi. Tapos, pagluluwas yan dito, sinasamahan ko sa Makati, men. Wow. Oo, sinasamahan ko yan ni Lord. Hindi ako nasisunod. Kahit na alam kong galit siya sa akin. Minahal niyo at ginalang niyo yung Ginalang ko siya kasi sabi ko, Ted, ang inaaway ko yung asawa ko. Pag gano'n, di ba? Dito sa Batangas. Yung langya mong ina, Ted, di ba? Sabi niya, Lynn, itaga mo sa bato. Hindi na ako uuwi kahit kailan nung itinapon yung anak ko. Sabi baby yung itinapon? Oo, baby. 2 months. Sabi, 2 months si Ivy. Sabi gano'n yung pangalan niya. Oo, sabi gano'n ng father-in-law ko, napakawalang hiya mo, ang daming tao rito. Hindi ka nahiya sa ginagawa. Palibasa, hindi ka nagsisimba. Sabi na, hey, ang father-in-law ko, pag Sunday yan, ako, bis na yan. Sabi ng mother-in-law ko, saan ka na naman pupunta? Aba, ay ano gang araw ngayon?
Sabi, ay siya, sisimba ka na naman, mamaya may magmumura. Hoy, hindi ako nagmumura ha, ikaw ang bunganga mo dyan. Ang bait ng father-in-law ko. Yung favorite niya si Ted. Yan, Tiyempo. Pero napaglingkuran niyo po yung mother-in-law niyo po? Oo. Nalagaan ko nung magkasakit kasi kaya siya nagkasakit. Hindi may katulong siya, kinuha siya ng katulong. Ngayon, maligalig nga. Sabi yung katulong hindi naglilinis, ganun. Nagsumbong sa isang anak niya. Sabi niya, inay naman kayo, ang ligalig nyo eh. Sabi niya, ganun, baka layasan kayo. So, hindi siya kinampihan. Inatake. Nagpunta sa Makati Med. Binantayan ko sa Makati Med. Paglingkuran niyo doon? Oo. Yung favorite niyang apo na anak ni Arman. Kami dalawa nag-aalaga. Very good. Kami nag-alaga. Alam ko po may mga manugang kayo ngayon, may mga in-laws kayo ngayon na napakabubuti, napakababait. Oo. Feeling niyo po ba, pakiramdam niyo po parang blessing yun dahil naging mabuti kayo sa mga in-laws niyo? Kasi nga, ang akin, isa lang naman ang ang manugang ko, dahil di ba, si Tyrone, yun lang ang dahil tatlo yung ngayong babae ko eh. Haba. So, yung mga lalaki, lahat sila mababait ang mga mga balait tawag doon. Balait. Oo. Dumating ako, na sila, sabi ko, oy, ikaw muna, nag-live-in kayo? Tyrone, di ba sabi ko sa'yo, pinakaayaw ko sa lahat, live-in? Sabi niya, mama, wala pa kasi akong pera. So, nung dumating ako, di may dala akong pera. Pinakasal ko. Very good. Oo. Tapos, nung isa kong namang anak, ayaw din nila mag-live-in. Kasi, tama-tama naman. Nandito na ako ng mga ikasal na sila. Okay. Tapos yung bahay ko, luman-luma talagang bahay ko. Mapagawa ko. 3 floors. Dahil doon sa pagtatrabaho niyo sa US. Mag-ipon ako. Ano ang pakiramdam nung tita nung nakauwi na kayo, pinauwi kayo ng mga anak niyo, tapos na sila? Ano ang pakiramdam nung? Ay, naku, para akong nabunutan ng tinik na araw-araw pinagsisilbihan nila. Araw-araw pinapasyal ako. Araw-araw, dinudulutan ako ng pagkain. Mami, ito, huwag kang maglalaba, ganito, ganon. Napakaligaya ko talaga nun. Yung ginawa ko sa kanila, ginawa nila sa akin ngayon. Wow. Ginawa. Kaya ngayon, lalo alam nila, church lang naman ang punta ko, kasing Kerry. Hindi nila ako pinagbabawalan. Ang pagkalang may nagpunta sa amin, si tanong, saan ang mami mo? Ay, si mami ko po, laman simbahan nyo. Alam ko po masaya kayo sa masaya mga apo ninyo. Ay, oo. Anong sayang na idudulot ng paglilingkod sa simbahan? Alam ko po marami kayong organisasyon. Ano po ba yung mga organizations po? Organization ko doon sa Together in Christ doon sa Amerika. Okay. Tapos yung kay El Shaddai. Apo. Pagkatapos yung nagtayo kami ng Be Blessed. Yon, kami mismo yung mga Tapos nung nandito na ako, nag-prex nga ako. Ay, nag-join na ako nakita ko ni Ate Nel. Sabi niya, Ate Lynn, mag-lecture ka. Sabi ko, hindi na ako tatanggapin ni Monsi. 75 na ako eh. Hindi, tatanggapin ka nun. So, the following day, nakita niya ulit ako, hinila na ako kay Monsi. Dinala. Tapos, in-interview naman kagad ako ni Monsi. Tinanong sa akin 7 sacraments, yung rosary, di ba? Tsaka yung mga... Tapos pinagbasa niya ako. Nel, ang galing-galing naman pala nito kaibig. Monsi, hindi ko naman i-recommend sa'yo kung hindi yan marunong magbasa. Dati na po yan lector kay Father Ben. Okay, Father, kasi 75 na ako. Sabi, meron nga bata dyan, hindi naman marunong magbasa. Okay lang yun. Basta hindi lang yung uugod-ugod kang ako, a reading from the, gano'n, sabi ni Monsi. Pero gusto niyo pong maglingkod, mag-serve talaga kahit pwede. Gusto ko talaga. Ang dasal ko lagi ngayon kay Lord, Lord, as long as nakakalakad ako, as long as ako nakakabagbasa, malinaw ang mata ko, magsiserve ako sa iyo, hindi ako titigil. Kaya nga nung di ba dumugo nga yung tenga ko, nagpatingin kagad ako sa kasi meron ako yung green card. Libre. Di ba ang consultation yan is 1,000? Kahit senior. Tapos, yung unang nagpatingin ako, wala daw diferensya yung mata ko, hindi ako magsasalamin. So ngayon, nung pinatignan ko na yung tenga ko, medyo namagalang daw, pero wala naman kasi siguro nasundot nyo. So binigyan niya ako ng gamot. Ngayon, nung nag-follow up na rin ako sa mata, hanggang ngayon di pa rin ako magsasalamin. Meron mong blessing na binigyan. Wow. And you're how old now? 78.
78? Oo, kaya takang-taka nga yung doktor. Sabi niya, Mami, sigurado ka bang 78? Opo, pinakita ko pa yung aking birth certificate kasi lalo ako may birth certificate. Kasi ang hindi ko lang nababasa yung huling-huling doon. For reading, okay. Ay, talagang yan. Talagang sa age niyo, pagka hindi pa kayo nag-reading, talagang believe na ako sa inyo. Wow. Sabi niya gano'n, siguro palasin ba kayo? Sabi ng doktor? Sabi ng doktor. Sabi ko, hindi naman po, pero naglilingkod po ako sa kay Lord. Yan po ang desire ng puso ko. Nagpunta ang mga anak ko, mga pinsan ko sa Baguio. Hindi ako sumama. Kasi, may serve ka? May magsiserve ako. Sila Ate Emma, pumunta ng Binyang. Sabi na ko, hindi niyo yan may isama kasi God first yan. Si ano yan? Si Yorme, di ba? Ano pong nakita niyong binalik sa inyo ni Lord dahil inuuna mo siya? Kasi, kalusugan mo, yung health ko una-una. Yeah. Okay, may cholesterol ako, pero hindi mataas. Under control. Yung diabetes ko, ang sakit namin, diabetic. Tapos, yung high blood, ang grandma ko, husband ko, high blood lahat na yung kinamatay nila. Ako, 110 na ngayon ang ko, pero maintain ko pa rin yung gamot kasi libre naman Bakit hindi ko inumin, di ba? Tapos, puro vitamins lang ako. At saka hindi ako kumakain masyadong baboy. Puro isda at saka vegetable lang kinakain ko. Ganun din mga anak ko. Nahawa sa akin. Hindi sila nagkakakain ng Tita, ang dami mo rin mga kaibigan, no? Ay, oo. Friends so many talaga friends. Talaga, barangay, dito sa simbahan. Ay, oo. Di ba sabi niya, tumakbo daw akong kagawad? I know, magugulo ang buhay ka. No. I am happy, sir. You're so blessed in many ways. Sa pamilya mo. Ay, oo, sa friends. Sa service mo sa simbahan, sa barangay. Kahit na may nagpe-persecute sa akin, okay lang. Hindi ko na pinapansin. Sabi ko, naiingit lang yan sa akin. Sabi kong gano'n. Saka may grasya ka na ng pagpapatawad, pasensya. Dati, pinatatawad ko yung pero hindi ko makakalimutan. Di ba ang bad nun, di ba? Ngayon nakakalimutan mo na. Sa charismatic talaga ako natuto ng gusto. Na pag nagpatawad ka, kakalimutan hingin mo yung grasya makakalimutan nyo. Na pagka pinatawad mo, kailangan kalimutan mo rin. Ako noon, I can forgive but I cannot forget. Noon ang motto ko noon. Ay, hindi kita mapapatawad kahit na Ngayon po? Ngayon, talagang sa grasya ako na ang nabati doon sa Ikaw na ba? Ako na, halimbawa, nagalit sa akin. Nakausap ko na. Inuunahan mo pa? Inuunahan ko na. Kasi nga, ang blessing nasa akin pagka gano'n, di ba? Sabi niyo po ba na napaka-bless nyo ngayon sa pamilya, sa kaibigan, sa buhay niyo at 78 dahil nagsiserve kayo kahit paano? Parang they say, si Simeon. God cannot be outdone in generosity. Kung generous ka sa time mo, generous ka, siksik, liglig at bumabalik. Wow! Basta naniniwala ako na pag nag-generous ka, babalik at siksik, liglig. Kay Brother Mike din ako natuto ng gusto. Pumupunta kami San Francisco. Nakadating ako sa bahay niyan. Doon talaga dollars ang doon, ang bigay doon. Kaya talagang sabi ko, Lord, basta't ako yung nakakalaka. At saka, akong pinakamatanda sa kanila, pero wala akong sakit ng tuhod. Wow. Si Ate Luz, inopera yan sa likod. Ang katarata niya, naopera na. Tapos masasakit yung mga tuhod nila. Ako, awa ng Diyos, hindi naman nasakit ang tuhod ko. Praise the Lord. Kasi napaka-active mo. Anytime tatawagin ka. Yun nga. Agad. Basta, ang gawin mo, unahin si Lord at everything will follow. Basta yung wala kang natatamad ako. Never sabihin natatamad kang maglingkod, natatamad kang magsimba. Kasi ang mga anak ko, Mami, natatamad na. Ano sinabi ko sa inyo? Ayoko ng salitang tamad lalo pupunta tayo kay Lord. Pero pag magpa-party kayo, hindi kayo tinatamad hindi ko kayo papayagan pagka kailangan si Lord muna, tsaka okay kayo. Ganun lagi inaano ko sa kanya. In a nice way ko sinasabi. Nakasabi ko, pagka ako, malakas ang boses ko kasi medyo mahina na tenga ko, huwag kayong mag-aano at huwag na kayong sasagot. Kasi yan ang naano ko sa grandma ko. Hindi ako sumasagot talaga. Ano pong payo niyo sa mga kabataan na nangangarap, magkaroon ng magandang buhay, ang payo ko lang talaga, trabaho, magkapag-asawa, mag-devote kayo sa pag-aaral niyo, lalo pa kung ang parents ninyo may kayang pag-aralin kayo. Kasi maraming bata, hindi gusto mag-aral pero walang pera.
huwag niyong sasamantalin yung mga perang binibigay niyo sa kasamaan yung gagamitin. At huwag kayong makakalimot tumawag sa Diyos. Tutulungan kayo ng Diyos. Basta lahat ng problema niyo, huwag sa kaibigan. Kasi ang kaibigan, yun, may nakakatulong. Pero hindi katulad ni Lord na, kasi ako sa kanya talaga ako umiiyak eh. Sa mga OFWs po, mga nagtatrabaho abroad, Ay, oo, ganun yung mga din. anak nila, asawa, Ay. para lang magsakripisyo. Ang payo ko naman, please, naman doon sa mga asawang naiiwanan dito, babae at lalaki, huwag naman kayong makikabit at yung asawa nyo naghahanap buhay doon, tapos kayo naman nagpapasasa kayo sa pera ng ano nyo. Yung nakipag-boyfriend, di ba? Dahil huwag kayong malungkot. Pag nalulungkot kayo, magdasal lang kayo. Mawala, no? Kasi di ba ang karamihan, kaya ang husband ko ayaw mag-abroad. Baka daw pag nag-abroad siya ako, palakwalakwatsa lang ako. Siyempre, maglalakwatsa ako, pero kasama ko mga anak ko. Baka daw mag-boyfriend ako. Yun, sabi ko, wala kang tiwala, kaya ganyan ka sa akin. Kasi kung may tiwala ka, kung wala akong anak, huwag mo akong iwan. Dahil baka malungkot ako. Pero, binigyan ako ni Lord ng 4. Talagang blessed na blessed talaga ako. Na natutunan ko nga sa yung huwag swerte. Bless. Blessed blessing. talaga.